Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Okay, ngitian nyo nga po ang inyo pong mga katabi. At sabihin pong, napakaganda mo ngayong araw na ito. Pag lalaki naman po, napakagwapo mo sa araw na ito. Yon. Atin pong batiin ang meron pong kaarawan sa buwan ng Hunyo at Hulyo. Sa June 30 po, ang may kaarawan po ay si Jojo Palasigi at si John Serrano yung kahapon. Ngayon naman po, si Daniel Baroja, Will Nigel Bahia, si Miracle Joy Liego at si Jerus Aguilera. Sa July 2 naman po, Mario Malaluan, Julius Alvarez, Randel Cuenca at si Marigel Padilla. At sa July 3 naman po, si Cornelio Baroja, Crystal Linares. At sa July 4, Antoinette Asi, Israel de Dios. At sa July 5 naman po, si Fe Makasait at si Joven Mexico. Hindi pa ako yon. Sa July 6 naman po, si Isaias Tenorio at Donna Risa de Macolangan. At sa July 7 naman po, si Ana Silva. Sa lahat po ng aking nabanggit, sino po yung narito? Bukod po kay Daniel. Sinong Kristal? Hindi po siya. Sige po. Di pupuntahin dito ulit. Daniel. Aawitan muli natin si Daniel ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless 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 you. Sige po. Atin pong batiin din po ang atin pong mga kapatid na magkakaroon po ng wedding anniversary. Sa July 6, si kapatid Virgilio Anlinda Panganiban at sa July 7 naman po, si Kuya Abib Indino at si Doktora Aida. Pag atin po silang nakasalubong, atin po silang batiin. Yun po, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong iaabot ang atin pong mga kamay sa atin pong mga kapatid. At atin pong ipadama na tayo po ay nagagalak na sila po ay makita sa hapon pong ito. Tayo po yung umikot at maghanap ng mga kabati. Sige po, tayo pong lahat ay umikot. Like the wind, I know it's time for heaven's rain. It's gonna rain. It's gonna rain. Yeah. It's living water with inside. Flood our hearts with a holy fire. Rain down all around the world. We're singing. Rain down. Can you hear the earth is singing? Sige po, be sure po na nakamayan po nating lahat. Yun. Sige po, ihanda na po natin ang ating po mga sarili sa ating po pag-awit ng processional. Sa trono ng walhati na ano'y aming
Ang mga gawa mong makapangyarihay, ipamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Dakila si Yahweh at bakat na siya'y kulini. Kanya pagkakalay, yahayag, araw-araw. Ang mga gawa mong makapangyarihay, ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Yahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo at iyong kabaitan. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay sasamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Panginoon, alisin mo nga po, Panginoon, ang lahat ng hadlang na maaaring kumilo sa aming buhay sa mga oras na ito. Kapagingdapatin mo po kami, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Ibaba mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang pangunahan kami, Panginoon, sa aming pagsambang ito sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang gabi po ulit. Batiin nyo nga po inyong katabi ng magandang gabi. Yan, sige po. Handa na po ba tayong umawit sa Diyos? Ang atin pong unang awit ay, ang pamagat ay Desert Song. Sabi po dun sa last line, God is our victory and He is here. Sabi mo sa katabi mo, you are victorious. Sige po, palakpakan po natin ang ating mga kamay sa Diyos. This is my prayer. This is my prayer in the desert. When all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is a God who provides. This is my prayer in the fire. In weakness or trial or pain. There is a faith proof of more than gold. So refine me, Lord, to the place. I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall Sabay-sabay po tayo magbigay ng papuri sa I Diyos. will rejoice. I will declare God is my victory and He is it. This is my prayer. This is my prayer. When triumph is still on its way, I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise. And this is my prayer in the harvest. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be empty again. The seed I received, I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory. And I will bring praise. Sabay-sabay po tayo. Taas po natin ang ating kamay sa Diyos. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and His name. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life. Banggitin po natin sa Diyos. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I have a reason to worship.
Mas malakas po, all of my life. All of my life, in every season, you are so good. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life. All of my life, in every season, you are so good. I have a reason to sing, yes, Lord. I have a reason to worship. I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory, and I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory, and He is it. This is my prayer in the harvest. This is my prayer in the harvest. When favor and providence flow, I know I'm filled to be emptied again. The seed I receive, I will sow. Sabay-sabay po tayo magbigay ng praise sa Diyos. I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. Taas po natin ang ating mga kamay sa Kanya. Formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory, and He is here. Ang susunod po nating aawitin ay yung Glory to the King. Sa atin nga pong pag-awit, ipakita po natin sa Diyos na siya po yung hari. Ibigay nga po natin yung best na glory sa ating Diyos na dakila. Lord, my heart. Lord, my heart cries out, glory to the King, my greatest love in life. I hand you everything. Glory, glory. Sige po, kausapin mo ang Diyos personally. Bigay mo sa Kanya yung papuri sa Kanya. Open my ears. Open my ears. Let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my soul rejoice. Glory, glory. I hear the angels sing. You're the
glory para sa Kanya. Glory, we cry glory to the King. We cry glory. We cry glory. Glory, we cry glory to the King. Patuloy po tayong umawit sa Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian. Kalwalhatian. Buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Bigay po natin yung best na papuri sa Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Bigkasin po natin yung bawat word na nakikita natin sa Kanya. Ikaw lang ang sa'yo ang aming awit. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Lord, Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang wala. Sa'yo ang aming awit. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo na Ikaw ang tunay na Diyos. Sige po, banggitin natin sa Diyos. Lord, Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang aming sasambahin. Walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Sige, kausapin mo ang Diyos. Lord, iniaalay namin sa'yo ang aming awit. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Mas malakas po, Ikaw ang tunay na Diyos. Bigay po natin yung best na mag-awit sa tunay na Diyos. Taas mo ang kamay mo sa Diyos. Nakikita ka niya. Alam niya yung nasa puso mo. Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Palakpakan nga po natin ang Diyos na tunay.
ang Diyos na hari ng lahat. Tayo po'y saglit na manalangin. Papuri sa iyo, aming Ama. Salamat po sa inyo pong presensya. Salamat po dahil sa paghipo niyo po sa bawat puso ng bawat isang naririto, Panginoon. Lord, nakita niyo po yung aming pong pagbibigay ng papuri sa iyo. Hindi po namin alam kung ito na po yung the best namin, Panginoon. Pero ito po yung bagay na mabibigay lang po namin sa iyo, Panginoon. Dahil ang lahat na nasa amin, Lord, ikaw po ang nagmamay-ari nito, Panginoon. Kaya po karapat-dapat na pasalamatan ka, Panginoon. Karapat-dapat na ibigay sa iyo ang glory, Panginoon. Dahil ikaw ang tunay na Diyos. Sa amin pong patuloy na pagsamba, inaanyayahan po namin ng patuloy inyo pong banal na Espiritu na siyang humipo, na siyang magbukas ng aming mga puso, ng aming mga isip sa mensahe po na aming maririnig, Panginoon. Sa iyo lang po ang papuri at ang lahat ng kadakilaan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo sa ating pong pagbigkas ng LEC Vision at Mission. Bigkasin po natin ito with conviction. Una po muna ay ang LEC Vision. Ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makagulong. LEC Mission. Ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maganda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Maaari na pong magsiupo ang kapulungan. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo sa diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Tayo pong lahat ay manalangin ng pagsisisi, ating pong kilalanin ating mga sarili upang maging karapat-dapat sa Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan ng ganito: sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawa ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pang-unawa. Ito ang pagpapalang kaloob sa atin ng Diyos, na sino mang lumalapit sa Kanya at kumikilala sa Kanyang mga nagawang pagkakasala at humihingi nito ng kapatawaran sa Kanyang harapan. Pinatawad kayo, tinanggap niya kayo sa Kanyang harapan. Mamuhay kayo kung gayon bilang mga bagong nilalang na nagbibigay lugod sa Kanya, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po lahat tayo sa tahanan ng ating Panginoon Diyos.
Hawakan po natin yung ating HPM pipe. HPM trumpet pipe. At tunghayan po natin yung ating pong mga kailangan pong basahin. Ito pong calendar of activities sa buwang pong ito. Nakasulat na po dito yung pong mga activities at may ilang pong mga pagbabago na kailangan po natin tunghayan. Kanina po, ginanap na po yung vision at mission goal. Ito po yung pong visioning at ilang pong pagpaplano para sa ating ecclesial year. Ngayon po ay Communion Sunday na. At mamaya po tayo makikisalo sa hapunan ng ating Panginoon. Tunghayan po natin ang iba pong pagbabago dito, ang ilang pong pagbabago ng schedule. Ito pong SOL2 ay gaganapin na po tuwing Thursday po sa ganap na ika-6 hanggang ika-8 po ng hapon. At napalipat din po sa Sabado ang G12 mentoring. Naanyayahan po ang bawat isa na dumalo po sa G12 mentoring. Ito po ay para sa lahat. Gaganapin na po ito tuwing Sabado sa ganap na ika-2 ng hapon hanggang alas 4. Ito po ay isang beses lang po isang buwan. 6 to 8 po. 6 to 8 po ng hapon hanggang ika-8 po ng gabi. At ganun din po, meron din pong School of Leaders 1 na ito po ay sa ika-2 at hanggang ika-4 ng hapon. At tunghayan na din po natin ng mga ilang pa pong sumusunod na mga activity sa mga susunod pong linggo. Ganun din po, meron din po dito mga pinag-aanyaya din po yung pong isang pagbabago po sa ating Dawn Watch. Tuwing Sabado na lang po ito gaganapin. Tayo po ay magsidalo sa Dawn Watch po natin, Dawn Watch Prayer, para po maipanalangin po natin ang concern po ng bawat isa at ng ating simbahan. Ito po ay tuwing umaga, bago magbukang liwayway, alas 5 po hanggang ika-6 ng umaga. Ganon din po, patuloy din po ang gawain ng iba't iba pong ating organization, katulad po ng CWA. At ito po ay meron pong pagtitipon ang mga CWA po sa tuwing ika-2 linggo po, ika-2 Sabado po ng bawat buwan. Ganon din po ang UCM at ang Regenerate po ng mga kabataan. 2 beses po sa isang buwan, tuwing ika-2 Sabado at huling Sabado po o ika-4 na Sabado ng buwan. Yung pong mga hindi pa po nakapaloob sa cell group, maaari pong makipag-ugnayan po kay Ate Pe upang magkaroon po kayo ng mga cell leaders. Nandito po ang number ng telepono po ni Ate Pe at kayo po ay makipag-ugnayan. Salamat po sa nagandog ng ating bulaklak sa linggong ito at sana po ay ang bawat isa po ay pwede po maghandog ng bulaklak kung ninanais po ninyo. Ganun din po, may iba pa po bang balita, Pastor? Sana po. Kung wala na po ibang balita, tayo po ay magpatuloy na po sa ating gawain.
Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami dumudulog sa pamamagitan ng aming panalangin. Naway kami iyong mabigyan, hindi lang po ng kaukulang pansin, Panginoon, kundi madinig ang aming pagsusumamong nanggagaling lahat ito sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Panginoon, tingnan mo ang aming bayan, ang mga namumuno dito, lalo tigit ang aming bayan ng Lipa. Nawa, Panginoon, makita mo ang kapayapaan, ang mga krimen na laganap. Dalangin namin, Panginoon, ang isang bayan ng Lipa na tahimik. Lahat ng tao ay magiging magkakakilala, hindi lang, Panginoon, sa pangalan, kundi sa espiritu at sa katotohanan. Alam namin, Panginoon, na may gagawin ka sa bayang ito. Pagpapalain mo ang bawat tao, ang bawat nilalang na nabubuhay, naglilingkod, nagsusumamo sa iyong pangalan. Hanggang sa Pangulo ng aming bayan, Panginoon, na nawa siya makakita ng mga suliranin ng bawat kapatid. May bigay, Panginoon, ang karapatan bilang isang nilalang, bilang isang nilikha mo, Panginoon ko. Ikaw po ang sumama sa kanila, sumama sa amin, sa patuloy, Panginoon, na paghahayo ng bawat isa, sa pakikinig ng mga tao na uhaw sa iyong salita, Panginoon ko. Maraming salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, alam naming dinidinig mo ang aming panalangin. Ganon din, Panginoon, sa aming mga kapatid na may karamdaman. Hindi ko man may isa-isa ang kanilang mga pangalan, pero batid mo, Panginoon, ang kanilang nararamdaman sa kanilang mga lupang katawan. Kung sila man ay nasa banig ng karamdaman, patayuin mo sila, Panginoon. Maramdaman nila ang tunay mong pagmamahal. Makita nila na nangyayari sa kanila lahat ng ito dahil sila ay mahal na mahal mo. Kung anumang kadahilan ng Panginoon, na may madama nila ang tunay na kagaling mo. Tunay na kapayapaan, tunay na kapanatagan sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga isipan. Naway ang paggaling nila, ikaw ang makita, ikaw ang tunay man na mapasalamatan at mapapurihan, Panginoon. Ganon din ang buong congregation ng Lipa Evangelical Church. Nandun na kami, Panginoon, nandun na kami sa vision. Nawa patuloy kang laging kasama namin. Alsin mo ang mga hadlang, ang mga balakid na pwedeng sumira, pwedeng magpatigil nito. Dahil alam namin sa aming mga sarili, alam namin sa aming mga puso, na ang lahat ng aming ginagawang ito ay para sa iyo lamang. Alsin mo ang aming mga kaaway. Ikaw, Panginoon, magbigay sa amin ng lahat ng karunungan, lahat ng pagkakataon na may pagpatuloy namin ito. Dahil ito ay isang malaking pribilehiyo sa aming lahat. Isang oportunidad sa aming mga nilalang, sa aming mga anak mo. Sa bawat mananampalatayang narito ngayon na nagsusumamo, dumadalangin na nawa kami iyong tutulungan, kami iyong kakaawaan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataong ito. Naway ang lahat ng aming gawain, lalo higit sa school, ay mabalot mo ng iyong banal na dugo, nang walang maging hadlang. Sa teaching and non-teaching staff, naway ang ikaw ang makita, ikaw ang maramdaman. Dahil ang lahat ng ito ay ikaw ang gumagawa. Maraming salamat sa buhay, Panginoon, sa mga pagkakataon na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Dalangin namin to na may pagpakumbaba, may pagmamahal sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
lahat ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng ating banal na aklat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Nehemiah, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 4, at sa Kabanata 2, talatang 1 hanggang 5. At ganito po ang sinasabi. Ganito ang mga salaysay ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay buwan ng Kisleb at 20 taon ng paghahari ni Artaherhes. Akong si Nehemias ay nasa punong lungsod ng Susan nang dumating ang kapatid kong si Hanani kasama ang isang pangkat na mga lalaki mula sa Juda. Kinumusta ko ang Jerusalem at ang mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkakapatapon. Ito ang sagot nila sa akin. Kahabag-habag ang mga iyon at nililibak pa ng mga hintil na nakatira doon. Sinabi nila nagiba pa ang muog ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang iyo'y sunugin. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. At sa ikalwa po, ay lipat po natin sa Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 5. Nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20 taon ng paghahari ni Artaherhes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y walang sakit. Bakit ka ganyan? Sinidilan ako ng takot, gayon may sinabi ko sa hari. Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na aklat. Makakaupo na. Strength when I am weak, you are the treasure that I seek. You are my all in all. Got to give up but be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Take my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all.
strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my all in all. Tayo po'y saglit na manalangin. Salamat o Diyos sa iyong pangunguna at patuloy na pag-akay sa amin sa dakong ito upang masumpungan namin ang aming mga sarili sa iyong harapan na sumasamba at nagluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Sa gabing ito, Diyos, ng aming pagsamba, makikinig kami ng iyong banal na mensahe. Turuan mo po ang aming mga puso, O Diyos, na makapakinig. Nang sa gayon, hindi lamang ang aming mga isip ang makaunawa, kundi ang aming diwa na makaunawa ng iyong mensahe. Sa ganon, masumpungan mo kami, O Diyos, na gumagawa ng iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isa sa mga napakapamilyar ng aklat sa banal na kasulatan na laging binabasa natin, lalo na sa tayong mga UCCP, ay ang Nehemiah. Sabi ko nga kaninang umaga, kapag pinag-usapan ang leadership, building, laging kino-quote ito o kinukuha itong batayan ng mensahe ng mga manggagawa. Sa gabing ito, mga kapatid, hindi lamang tungkol sa leadership ang nais kong makita natin, kundi maipakita sa atin ngayong gabi kung ano ang kahalagahan ng isang tao na tinatawag ng Diyos para sa isang gawain. Nais kong balikan natin sandali, mga kapatid, ang kalalagayan ng Jerusalem sa panahon o bago pa ng panahon ni Nehemiah. Bago pa si Nehemiah, mga kapatid, sabi ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan, for over 150 years, hanggang sa panahon ni Nebuchadnezzar ng Babylonia, ang Israel ay nandoon sa hungkag na kalalagayan. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, lagi sila nandoon sa kanilang sinasabing restlessness. Wala silang kapahingahan, mga kapatid, dahil lagi silang threatened ng ibang bansa at lagi sila ring nangangailangan ng mga leader na mangunguna sa kanila na mayroong pangitain mula sa Diyos upang maihatid sa sila doon sa totoong kapayapaan na nais ng Diyos pagdalhan ng Israel. Hindi kaila sa atin lahat, mga kapatid, na sa Israel ay may plano ang Diyos. At napaka-banal ng plano ng Diyos. In fact, sabi ng Panginoon, during the call for Abraham ng Panginoon, ang iyong bansa ay magiging pagpapala sa marami. Pero sa panahon na yon, mga kapatid, yung Israel ay hindi mo magagap kung paano ito magiging pagpapala sa marami dahil sila mismo ang nangangailangan ng mangunguna sa kanila upang dalhin sila doon sa katuparan ng pangako. Sa panahon na yon, mga kapatid, hindi malayo ang kalalagayan ng bayan ng Jerusalem sa mga karanasan, sa mga naunang karanasan, hanggang sa pagdating ng panahon ni Nehemiah. Si Nehemiah, mga kapatid, kung titingnan natin, napakatindi ng kalalagayan ng bayan ng Jerusalem sa panahon na yon. Sabi, yung Jerusalem ay giba ang muog, giba ang templo, sunog ang templo, sunog ang mga muog. Alam niyo, mga kapatid, nung unang panahon, kapag ang isang bayan ay walang muog, walang bakod ang kanilang kapaligiran, yun ay simbolo ng kanilang hungkag na pamumuhay. Yun ay simbolo ng kawalan ng dignidad.
Maging pagano man nung unang panahon, kapag walang templo na makikita, maging sa pagano o maging sa mga Israelita, simbolo ito ng kawalan din ng presensya ng Diyos sa isang bayan. Kaya napakahalaga sa kanila yung dalawang bagay na ito. At nakita ito ni Nehemias at ng ilang mga leader sa panahon na yon. Sabi nga doon, maging yung mga hintil na naninirahan doon sa Jerusalem, kinukutya sila, pinagtatawanan sila. Kaya ang ginawa ng kapatid niyang si Hanani, pinuntahan niya si Nehemias at ibinalita niya kay Nehemias ang mga nangyayari o kaya ang hitsura ng Jerusalem, sapagkat siya sa mga panahon na yun ay nasa Susa bilang isang cupbearer ng hari. Makita natin yan. Alam niyo mga kapatid, hindi malayo sa ganitong katatayuan ng ating bansa, ang Pilipinas. Kung titingnan natin, ang Pilipinas ay hungkag. Sa panahon na ito, giba ang moralidad ng maraming tao at maraming kabataan. Hindi niyo ba nakikita at napagmamasdan sa ating kapaligiran, para sa maraming mga kabataan ay wala nang halaga ang dignidad, ang moralidad. Na basta na lang sila gumagawa ng mga bagay na hindi naman nila naiintindihan kung bakit nila ginagawa. Dahil ang uso. Di po ba? Marami ring magulang ang hindi alam ang moralidad. Na kung kaya kahit ano nangyayari sa loob ng tahanan o maging sa paglabas ng kanilang mga anak, hindi na rin nila pinakukundanganan, wala na silang pakialam. Kagabi napanood ko mga kapatid yung Maalaala Mo Kaya. Sinong nanood ng Maalaala Mo Kaya? Very frustrating, di po ba? Na hindi mo akalain may ganong nanay na magtuturing sa kanyang anak, na itolerate yung kanyang asawa na gamitin yung kanyang anak. Di po ba? Ganon kababa ang moralidad. O baka wala nang ang moralidad dahil wala nang direksyon yung buhay. Hindi na alam kung ano ang sinasabing moralidad. Mga kapatid, yon ay isa lamang na kalalagayan sa isang pamilya. Pero kung titingnan mo ang kabuuan ng ating bansa, ang kawalan ng direksyon ng gobyerno, ang kawalan ng direksyon ng maraming tao, ang kawalan ng pag-asa ng mga tao sa nangyayari sa ating bansa, ay nagpapakita ito ng kawalan ng muog, kawalan ng dignidad. Kailangan ng bansa natin ng mga leader ng mayroong pangitain. Pero kanino mo yan iaasa? Tayo bilang iglesia, mga kapatid, malinaw ang atas sa atin ng Panginoon. Pinahahayo tayo ng Diyos. Yung ba upang bautismuhan lang natin yung mga tao? Ano yung kaakibat doon sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus na turuan na sumunod sa mga pinag-uutos ko sa inyo, sa mga itinuro ko sa inyo? Ang pinakalayunin doon ng Panginoon upang maibalik niya ang tao sa kung ano talaga ang nais ng Diyos na makita sa sangkatauhan. Makita uli ng Diyos yung kaayusan ng sangkatauhan. Ito yung layunin natin. We are not just here to baptize. We are also here as church to teach and to lead people kung paano nila ipamumuhay yung mga itinuturo na sa atin ng Diyos. Na itinuturo, dapat din nating ituro sa kanila. Kaya yung mga nagsasabi, ang ginagawa ng Lipa Evangelical Church, walang social action. Anong social action na hinahanap mo? Puro ka aksyon? Sisigaw ka tungkol sa moralidad kung ikaw mismo ay walang moralidad? Ano ang gabay mo?
Sisigaw ka tungkol sa sinasabing human rights kung ikaw mismo ang violator ng human rights. If we want to restore our society, ang church kailangan ang una niyang gawin, i-educate niya ang society sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kung ganun pala, kailangan natin ang pag-aaral. Kailangan natin na tayo bilang church malinaw sa atin ang utos ng Diyos. Si Nehemias, mga kapatid, sa panahon na yon, kagaya ng sinabi ko, nasa Susa siya. Komportable na yung kanyang kalalagayan doon sa Susa. Katabi siya lagi ng hari. Bago pa ang hari ay makakain, siya muna ang kakain. Gaano kaganda yon? Bago yung hari makatikim ng masarap na pagkain, siya muna ang titikim ng masarap na pagkain. Masarap na inumin, siya muna ang titikim. Ganon kakomportable ang buhay ni Nehemias. Bagamat sinasabing medyo delikado. Dahil kung may lason yon, bago malason yung hari, siya munang malalason. Pero siguro naman walang mangangahas na maglason sa hari kung meron na munang nandoon na uunang kumain. Sa ibang paraan yata, papatayin yung hari. Pero hindi sa pagkain. Ang ibig kong sabihin, komportable ang buhay ni Nehemias. Nasa loob siya ng palasyo. Wala siyang problema. But all of the sudden, ipinakita sa kanya ang kalalagayan ng kanyang sariling bayan. Alam niyo mga kapatid, mahalaga ito. Tayong mga tinawag ng Diyos, sa atin ipinakikita ng Diyos ang tunay na kalalagayan ng ating kapaligiran. Isang napakalaking kasalanan sa Diyos ang pagsasawalang bahala. At ang sabihin sa sarili mo, may problema din ako. Bahala na silang mag-ayos ng problemang yan. Malaking kasalanan sa Diyos ang hindi pakikialam, pakikisangkot, upang magmalasakit. Yung ginagawa natin dito sa loob ng Lipa Evangelical Church ng mga pag-aaral, mga kapatid, yung ginagawa nating cell group, yung ginagawa nating G12, ito'y ipinag-aanyaya natin sa lahat dahil para maihanda ang simbahan. Because how can you educate our community if we ourselves doesn't know our faith? Kung tayo mismo hindi natin kayang ipaliwanag ang ating pananampalataya, paano mo pa ituturo ito sa iba? Sa cell group, doon nahuhubog ang tao upang maintindihan niya ang kanyang buhay, malaman niya ang kalooban ng Diyos. Nang sa gayon, sa pagkakaalam niya ng kalooban ng Diyos, magamit din siyang instrumento ng Diyos na magpaunawa ng kalooban ng Diyos sa ibang tao. Tayo yun, mga kapatid. Tayo yun. So, ang kailangan natin, mga kapatid, makita muna natin ang sarili natin na tayo'y kabahagi o isa sa mga tinawag ng Diyos upang magmalasakit. Doon daw nagsisimula ang pagkakaroon ng pangitain kapag ang isang taong tinatawag ng Diyos sa gawain ay nagre-responde, tumutugon sa pagkakatawag sa Kanya. Then the Lord will start to show you His vision, His plans. Ibig sabihin, walang maaasahang pangitain ang sino mang tao na ayaw makisangkot. Walang maaasahang pangitain ang isang tao na ayaw tumingin sa kanyang kapaligiran, sa kanyang kinabibilangan iglesia. Maiintindihan natin kung gayon ang pangitain kung tayo ay may naising makisangkot, magmalasakit. Doon nagsisimula ang pangitain. Bakit lagi nating inuulit-ulit ang pangitain? Dahil napakahalaga ito, mga kapatid.
Sa isang magulang na walang pangitain para sa kanyang pamilya, asahan mo ang pamilyang yan ay hungkag, walang direksyon. Mag-aani lang ang pamilya niya ng pighati. Ang isang tao na walang pangitain, mauuwi sa kawalan. Nakakita kayo ng mga young people na ginagastusan ng magulang. May nabasa ko minsan sa Facebook, sinulatan ng nanay, "Anak, kumusta ka na? Naipadala na namin sa inyo yung 50,000 na isinanla namin yung tatay mo yung lupa upang mapasok mo yung course na Dota. Naka-enroll ka na ba sa yung course na Dota? Isinangla din namin yung kalabaw. Nang sa gayon, mabili mo na yung libro na kung tawagin ay Facebook. Nagpadala kami sa iyo ng 7,500. Nagpadala rin kami sa iyo nang gagastusin mo para mapailawan mo na yung Sun Mig Light. Ano ba yung ilaw na yun, anak? Kita mo na yon? Yung ignoranting magulang, niloko ng anak na walang pangitain. Alam niyo mga kapatid, kapag ang isang anak, kapag ikaw isang kabataan, wala kang pangitain, uuwi kang basurero. Marangal pa yan. Yung tao sa loob ng estero na nagmamakaawa na lang para sa buhay para makakain. Hindi ko sinasabi na yung mga nandoon sa ilalim ng tulay sa Quiapo ay mga walang pangarap. Siguro hindi lang nila inabot, nangarap sila. Pero mas malala ang aabutin doon ng isang kabataan na walang pangarap. Na hindi na nga nakikita kung ano ang kanyang kalalagayan sa ngayon upang pagmalasakitan niya ang kalalagayan ngayon. Nag-aaral, walang ibang iniisip kung paano mag-aasawa. Ano ba yun? Wala pang ang boyfriend. Yung anak naman, ay yung magulang naman, hindi pa nga nakapag-aaral yung anak. Pinipilit ng maghanap buhay. Ano yun? Dahil siya'y maglalasing. Dahil siya'y magsusugal. Napakasama maging sa individual ang buhay na walang pangitain, mga kapatid. Kaya napakalaga ang pangitain. Ang Jerusalem, mga kapatid, ay nabuo uli na isaayos dahil kay Nehemias na nagkaroon ng malalim na pangitain at hindi siya huminto hanggat hindi nabuo. Ito ang kahalagahan ng pangitain. Sa pangitain, ang taong may pangitain, mga kapatid, nagkakaroon ng sinasabing pag-unawa sa buhay. Hindi mo mauunawaan ang buhay mo kapag wala kang pangitain dahil wala kang direksyon. Nagdi-develop ito ng pagmamalasakit. Kaya mga kapatid, sinasabi ko ito ngayon upang maging tayo ay maghangad, mapaghangad. Nang panahon na hindi ni Nehemia naiintindihan ang kanyang gagawin, ang kanyang buhay, ang kalalagayan ng Jerusalem, ang una niyang ginawa ay lumuhod siya sa harapan ng Diyos. Kapatid, wala bang direksyon ng buhay mo ngayon? Hungkag ba ang pamilya mo ngayon? Lumuhod ka sa Diyos. Ihingi mo ito ng direksyon. Manalangin ka. Hindi ka lang dapat manalangin katulad ni Nehemias kung sa bigat na naramdaman niya, nagdalamhati siya sa harapan ng Diyos, nag-ayuno siya sa harapan ng Diyos at ginabayan siya ng Panginoon. At nakita niya kung ano ang kanyang gagawin. Nandun pa rin yung problema. Pero ang isang napakagandang bagay, kahit nandoon yung problemang hinaharap ni Nehemias, alam niya kung anong gagawin niya sa problemang yon. Huwag nating ipanalangin sa Diyos na alisin yung problema natin. Ang ipanalangin natin na sa tuwing humaharap tayo ng problema,
Alam natin kung ano ang solusyon na ilalapat doon. Kailangan natin ang Diyos na sasama sa atin. Huwag nating sabihin sa Diyos na kailangan dahil ako'y sumusunod sa iyo, wala akong problema. Hindi yon. Sabi ni Pablo, pag nandito ka pa habang nandito ka sa mundong ito, hindi ka ligtas sa karanasan ng lahat sa mundong ito. Na kung anong hinaharap nilang mga suliranin, maaaring harapin mo rin ito. Pero ang isang magandang bagay sa mga mananampalataya, sapagkat siya'y may Diyos na gagabay at magtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Nang sa gayon, sa gitna ng saliranin, siya'y maging tagapagpanalo. Sa gitna ng mga problema, siya ay maging mapagtagumpay. Sa gitna ng mga takot, siya ang kakikitaan ng tapang upang magpatuloy. Sa gitna ng kahinaan, siya ang kakikitaan ng lakas at inspirasyon. Ito tayo. Tayo yung mangunguna. Nang sa gayon pagdating ng tamang panahon, makita natin na may nabuo tayo at yung mga suliranin na yon ay naging instrumento ng Diyos sa iyong buhay upang ikaw ay higit na tumatag at upang makita mo ang sarili mong higit na umaasa sa Diyos. Hindi natin sinasabi na ang suliranin ay okay. Ang sinasabi natin dito, ang suliranin, bagamat nariyan, nagigitayong okay dahil may Diyos na kumakampi at gumagabay sa atin. At mauunawaan lamang natin ang paggabay na ito, mga kapatid, inulit ko. Kung sa kada pagtingin natin sa problema o pagkakasumpong natin ng problema, hindi natin una na isipin na natataranta tayo kung ano ang solusyon, kundi ang lumapit tayo sa Diyos, lumuhod sa Kanyang harapan at hingiin ang Kanyang gabay. Sa pamamagitan lamang noon, makikita natin kung ano ang nararapat. Doon natin makukongkreto ang sinasabing pangitain. Kung ito ang buhay natin, mga kapatid, ikaw ang lilingunin ng tao upang ikaw ang sundan. Ikaw ang maghahatid ng solusyon doon sa hungkag na kalalagayan, sapagkat ikaw ang may direksyon. Sa gabing ito, mga kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, bilang iglesia niya, tagapanguna ka. Mag-aral ka. Isangkot mo ang sarili mo. Sa panahon na nakikita mo ang problema, manalangin ka. Magmalasakit ka. Sa gayon, magagamit ka ng Diyos. Sa sarili mong kaayusan, sa kaayusan ng pamilya mo, sa kaayusan ng iglesia, at sa kaayusan ng iyong komunidad. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, inaanyayahan ko ang matatanda ng iglesia upang makiisa sa banal na hapunan habang inihanda natin ang ating sarili sa pag-awit ng Sa Aking Hatiin ng Tinapay.
Sa gabing ito, mga kapatid, ay narito tayo at nag-iipon upang humarap sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Gaya ng kanyang tagubilin, sinabi niya sa atin na gawin natin ito ng madalas bilang pag-alaala sa Kanya. Sa Kanyang mga ginawa sa ating buhay upang tamasain natin ang kaligtasan. Sa Kanyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo. Sa Kanyang pagbigay ng Kanyang buhay upang tamuhin natin ang kaligtasan. Hindi lamang ito sa paglingon sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan din naman, nadamhin natin ang Kanyang pakikipisan at pakikiisa sa atin sa lahat ng gawain natin bilang iglesia. Gayon din naman ang ating pagharap dito ay isa ring pagtanaw sa hinaharap na ang ating Panginoon ay muling babalik upang tayo ay dalhin niya sa kaharian ng ating Ama. Tayo ay narito ngayon, hindi dahil tayo ay mga karapat-dapat, kundi dahil tayo ay pinaging dapat niya sa pamamagitan ng Kanyang anak at ating Panginoong Hesus. Hindi dahil sa tayo ay mga banal, kundi dahil tayo ay nilinis niya ng Kanyang banal na dugo. Dahil dito, tiningnan tayo ng Diyos na ating Ama na isang dalisay, malinis, banal na nilalang. Narito tayo upang alalahanin natin ang isang Panginoon na nagmahal sa atin ng labis. At dahil sa pag-ibig na yan ay ibinigay niya sa atin ang Kanyang buhay upang tayo ay magtamasa ng buhay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi bago ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesus, inipon niya sa isang hapagkainan ng Kanyang mga alagad. At habang sila ay naghahapunan, dinampot niya ang tinapay at ito'y Kanyang pinagpira-piraso at Kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo. Kunin ninyo ito, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sa gayon din namang kaparaanan pagkatapos ng hapunan, dinampot niya ang saro at Kanyang sinabi, ito ang saro ng aking bagong pakikipagtipan sa inyo. Saro ng aking dugo na pinabubuhos para sa inyo at para sa ikaliligtas ng marami. Kunin ninyo ito at inumin bilang pag-alaala sa akin. At lagi ninyong tatandaan na hindi na ako muling iinom mula sa katas ng ubas na ito hanggang sa ito'y muli kong inuming kasalo kayo sa dulang ng aking Ama. Tayo po'y manalangin. Narito kami, O Diyos, na iyong mga anak. At kami ay nagpapasalamat sapagkat alam naming pinaging dapat mo kaming humarap sa iyong banal na dulang makiisa at makibahagi sa banal na hapunang ito. Dakilang Diyos, saliksikin mo po ang aming mga puso. Baka may mga bagay pa sa aming mga puso na hindi karapat-dapat sa iyo, na hindi namin alam. Narito kami, Panginoon. Hayaan mo na ang iyong banal na Espiritu ang magpahayag nito sa amin. Gayon din, O Diyos, ang banal na dugo ni Kristo ang maglinis nito sa amin. Nang sa gayon sa aming pagtanggap ng banal na hapunang ito, mag-itong kalugod-lugod sa iyo at mag-itong pagpapala sa amin. Dakilang Ama, itunghay mo rin po ang iyong mapagpalang mukha sa mga elementong ito. Mula sa ordinaryong kagamitan ng mga ito, gamitin mo ito sa napakahalagang kagamitan. Ang ostya, pagpalain mo po ito. Nang sa gayon mula sa ordinaryo ng kagamitan, magamit ito sa banal mong layunin na mag-itong simbolo ng katawan ng aming Panginoong Hesus. Gayon din naman ang saro. Mula sa ordinaryo niyang kagamitan, pagpalain mo po, O Diyos, upang magamit itong magsimbolo ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, sapagkat pinagpala mo ang mga elementong ito
Tatanggapin namin ito ng may kagalakan at umaasa na magbibigay ito sa amin ng malalim na pagpapala na nagbubuhat sa iyo, sapagkat ang lahat ng ito'y ginagawa namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi, bago ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo, inipon niya ang kanyang mga alagad sa isang hapagkainan. At habang sila'y nagkakainan, dinampot niya ang tinapay. At ito'y kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo. Kunin ninyo ito. Kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sa gayon din namang kaparaanan pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng aking bagong pakikipagtipan sa inyo. Saro ng aking dugo na ipinabubuhos para sa inyo at para sa ikaliligtas ng marami. Kunin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. At lagi niyong tatandaan na hindi na ako muling inom mula sa katas ng ubas na ito, hanggang sa ito'y muli kong inuming kasalo kayo sa dulang ng aking Ama. Mga kapatid, narito ang dulang ng ating Panginoon. Masaya natin itong pagsaluhan. Ngayon, humayo kayo. Ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang kanyang pagpapala bilang handog sa inyo sa pamamagitan ng banal na hapunang ito. Humayo kayo ng may kapayapaan sa inyong mga puso.
Ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang kasaganaan ng kanyang pag-ibig. Sa pangalan ng nag-iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ngayon, humayo kayo. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Diyos na kanyang kaloob sa pamamagitan ng banal na hapunang ito. Humayo kayo ng may kapayapaan sa inyong mga puso at pasaganain sa inyo ng Diyos ang inyong karanasan sa kanyang pag-ibig. Sa pangalan ng isang Diyos na Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, humayo kayo. Buksan ng Diyos ang kalangitan at ibuhos sa inyo ang masagana niyang pagpapala. Humayo kayo ng may kapayapaan sa inyong mga puso. Ingatan niya kayo sa lahat ng panahon. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtanggap sa iyong banal na hapunan. Panginoon, hindi ito maging isang seremonya o isang piging, Panginoon, kundi ito'y maging tumiim sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Ang alak, tinapay, maging isang tanda ng iyong pagmamahal sa aming lahat. Maraming salamat sa tanging handog, sa tanging pagmamahal at pagpapala mo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa mga awit, Kabanata 4, Talataan 5, ganito po ang sinasabi. Ihandog sa Diyos yaong wastong alay, ang pagtitiwala sa Panginoon ibigay. Tinatawagan po ang mga diakono para po sa paglilikom ng handog. Panginoon, naririto po ang handog ng iyong mga anak. Kalaki po nito, Panginoon, ang amin pong mga buhay, ang amin pong pag-ibig sa iyo. Nawa po, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang bawat isa na naghandog. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo at nilalapit namin sa iyo na ang mga handog pong ito ay magamit po, Panginoon, sa tanging pagpapalaganap ng iyong mga salita dito sa lupa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa gabing ito, Diyos, sa aming pagtatapos ng aming pagsamba sa iyo, lalabas kami mula sa mga pintuan ng bahay sambahang ito. Dala namin sa aming mga puso ang inspirasyon ng iyong mga itinuro sa amin sa dakong ito. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng paalaala na kami ay mga tinawag mo, na kami ay kabahagi sa paggawa, sa pagmamalasakit. Nang sa gayon, O Diyos, kami bilang iyong iglesia ay magamit mong instrumento sa pagsasaayos ng hungkag na lipunang aming ginagalawan. Dakilang Diyos, turuan mo kami ng patuloy at ipadama mo sa amin ng patuloy sa aming mga puso ang malalim na pagmamalasakit katulad ng ibinigay na pagmamalasakit kay Nehemias. Nang sa gayon, O Diyos, kami ay tunay nga na lumapit sa iyo, humingi ng iyong gabay, humingi ng lakas at direksyon mula sa iyo. Nang sa gayon, masumpungan mo kaming naglilingkod. Pagmasdan mo, O Diyos, ang aming mga kapatid na ngayon ay naninikluhod sa iyong banal na harapan. Tanda ng kanilang pagpapahayag ng pinakamalalim na paggalang sa iyo. Ang pagninikluhod. Batid mo, Diyos, ang kanilang mga dalangin. Ang mga kapahayagan ng kanilang mga puso. Ama, buksan mo po ang durungawan ng langit para sa kanila at ibuhos mo sa kanila ang masagana mong pagpapala na siyang tutugon at pupuno ng kanilang buhay. At ang iyong pagpapalang tatanggapin nila ay maging patutuo ng kanilang buhay at magtulak sa kanila sa higit pang malalim na paglilingkod sa iyo. Batid mo ang mga suliranin ng bawat mga kapatid na narito. Ama, gamutin mo po sila. Ikaw lang makaaalis sa kanila, Panginoon, sa kinalulog mo kanilang tumunoy ng problema. Ikaw lang, O Diyos, ang makapaghahatid sa kanila sa tagumpay. Kaya madalangin naming samahan mo sila. Akayin mo sila. Hawakan mo ang buhay ng bawat kapatid na ito. Nang sa gayon, walang isa man sa kanilang mapariwara. Katulad ng iyong pangako, ingatan mo po sila, O Diyos, sa iyong mapagpalang mga kamay. Batid mo ang pangangailangan nila, O Diyos. Punuan mo sila, Panginoon. At kung sila man ay naghahanap ng kanilang buhay at kabuhayan, ituro mo sa kanilang daan na masumpungan nila ang dapat na kabuhayan. Pagpalain mo sila, O Diyos. Igawad mo kung gayon sa kanilang iyong makalangit na bendisyon. Upang umuwi kami na may kagalakan, umuwi kami na baon namin ang iyong pagpapala na magbibigay sa amin ng lakas at patuloy na kagalakan na makapamuhay sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ngayon, humayo kayo. Paliwanagin ng Diyos na ating Ama ang kanyang banal na mukha sa inyo at ingatan kayo. Sa inyong paghayo, panariwain niya lagi sa inyong mga puso ang kaligtasang ating tinatamasa sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Gabayan kayo sa lahat ng sandali ng banal na Espiritu. Turuan kayo't ingatan. Palaguin sa pananampalataya. Bigyan ng karunungan at katalinuhan. Nang sa gayon, mapagtanto ninyo ang buhay. Humayo kayo. Dala ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos, na Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.